what's up mga gar? Welcome back again sa ating channel, QTF's Fishard. And for today's video mga gar ay mag-update tayo dito sa ating Fishard since may mga gagawin na naman tayo mga major changes dito sa ating setup. But before that mga gar, thank you muna sa lahat na nag-support ng previous video natin, sa lahat ng mga nag-comment, sa lahat ng nagpa-shoutout. Kung gusto niyo magpa-shoutout sa ating video, mag-comment na kayo ng kahit ano mga gar. I-shoutout natin yan sa susunod nating mga video. Kahit ano, kahit hindi shoutout. Kahit anong basta hindi masyadong mahaba, pinapost natin yan as shoutout mga gar. So again, kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa ating channel, huwag mong kalimutang pindutin yung subscribe button. Hit mo na rin yung like sa ating video and open the notification bell para maging updated ka sa mga susunod pa nating mga video. So ngayong araw meron tayong mga major na gagawin sa ating Fishard since maglilipat na tayo ng bahay mga gar. So natupad na yung ating pinaplano matagal-tagal na maglilipat tayo ng bahay. Ang problema, medyo malayo yung lilipatan natin. Hindi pwede yung bubuhatin mo lang to isa-isa yung mga tanks na ito, kasi nung nakaraan meron sana dito malapit pero hindi kasi nakapag-update agad. So nakahanap tayo ng ibang bahay at medyo malayo-layo dito. Pero hindi naman ganun kalayuan talaga, isang sakay lang. So mangyayari nito, problema natin is bubuhatin natin to lahat, ililipat natin. Kaya kahapon bumili ako ng malaking plastic kasi plano ko babalutin ko to, isang plastic lang lahat. Tapos unahin kong babaklasin dito yung mga ilaw tsaka itong mga aerator muna. Secure muna natin yan bago natin i-plastic lahat ng mga isda. So update ko kayo mga gar kasi medyo madami-dami ito hanggang doon sa taas. Ayun, dami. Yan, i-update ko kayo mga gar pag nakalipat na tayo doon sa ating bagong titirhan. But before that mga gar yung nandito natin ang ating isang tryo dito, yung namatay yung male na AFR na blue ear, nanganak yung isang female kaso konti lang. And ang problema nito mga gar, wala tayong hatch na BBS. So hindi ko alam kung kinakain na. Dito ko muna nilalagay since maglilipat naman. Doon ko na lang ayusin yung kanilang paglalagyan. Hindi ko alam kung yung kinakain nila kasi yung BBS ko ay frozen. So binabagsakan ko lang to ng frozen na BBS and hindi ko alam kung kinakain nila. So at least nanganak na. Tapos yung fry natin ng ating Silverado Emerald double tail, ang bilis lumaki. Yan agad malaki na agad sila. Yun, madami, may kit 20 ito. Ayun, kitang-kita na sila, halos nagiging isda na. And nakikita kasi nila yung BBS pag ginahulugan natin, talagang kain na kain talaga sila. Ayun, so pinapakain ko to ng APK din na feeds. So napapansin ko nung nag-umpisa ako magpakain ng APK na feeds, naging solid yung mga isda natin. Tumaba, lumaki. Ayan, tulad dito, tataba. Bumilis talaga lumaki. Yung nandito natin, sumolid. Tapos ito, sumolid din. Nabilis magpalaki yung yung APK na yon. Kasi gusto kasi nilang kainin dahil mabango. Ang problema lang, may kamahalan. Ayun. So update ulit ako mamaya mga gar pag nakalipat na. So dudugtong na lang natin dito sa video na to. For now, ayan muna. Babu. Yo, what's up mga gar? So ito na yung continuation ng video natin na sabi natin ay maglilipat tayo. So pangalawang araw na natin dito sa bago nating pwesto at natapos na nating salansan yung ating mga isda. So pagdating dito nung Friday ng gabi, hindi na muna ako nag-continue ng video dahil inayos ko muna So madaling araw ako natapos kasi hindi pwedeng ipagpabukas dahil mga live fish baka mamatay. Kasi ang ginawa ko, isang ganto, lahat ng laman nito isang plastic lang lahat. So bumili ako ng malaking plastic tapos inisang balot ko sila lahat. So hindi pwedeng patagalin. So nangyari, pinagpuyatan ko sinalansan ko to lahat hanggang sa matapos talaga inabot ako ng madaling araw. So bumili ako ulit ng bago nito, isang stand ulit kasi kung natatandaan nyo, dalawa lang yung meron ako nito dalawang stand, tapos the rest ay naka hilera na lang sa veranda doon sa dati nating tinitirhan. So bumili ako nito isa ulit kasi dito walang veranda and pwede naman ako maglagay sa labas. Kaso ang problema medyo baka mamaya makakaharang tayo sa ibang mga tumitira dito. Kaya ayan, bumili ako ng isang ganto, tapos sinira ko na yung
3 layer ko na trapand. Kung maalala nyo, ito yung 3 layer natin. Sinira na natin. Ginawa na natin dito na. Nilagay na natin dito. Tapos, yan yung mga 2.5 na sa taas. Tapos, dito sa bago nating binili, dito natin nilagay yung mga hindi tumutulo or walang possibility na natutulo, maliban na lang kung mabasag. Dito naman, no, sa mga luma natin, dyan natin nilagay yung mga may posibilidad, no, na tutulo. Kasi pag nabutas ito, siyempre tutulo na siya. So, dyan ko nilagay para yan, at least, pag nagkalawang luma na ito, bago kasi. Tapos, no, isang ganto na lang yung magamit natin. Isang light na lang. Yung isa ay naka-reserve na lang. Yung ano natin, 5 meters. Kumasya yung 10 meters natin. Ang problema, no, dito banda, medyo napunde yung dito. Parang may 1 metro na napundi dito banda. Yun. Pero may support naman na ilaw, no, sa taas. Kaya okay lang din. So, at least dito, hindi na masyadong hindi na bibilis, no, yung pag-green ng tubig. Dahil indoor na tayo, wala tayo sa outdoor. So, medyo tatagal, no, yung pag-green ng tubig. Ayun. So, ang kulang na lang nito is yung mga lava rock, no, na nakalagay dati dyan sa gitna. Tapos, halaman. Kasi, wala. Natanggal kasi lahat, no. Dahil nag-reset talaga tayo totally. Ni-reset natin yung tubig. Kaya, bago ako pumunta dito, Webes pa lang, no, nagpondo na ako dito ng tubig. So, meron akong 125 gallons na tangke. Doon ko nilagay yung mga tubig. Tapos ito yung ginamit ko dito. Actually, unang araw, no, kalahati lang yung tubig. Kasi hindi kayang punuin lahat. And kanina, no, natapos natin. Nalagyan natin lahat ng tubig. Ayan. Tapos kahapon, no, ito sinet up natin yung ating air hose. Luckily, no, wala masyadong casualty nung nilipat natin to. Okay naman sila. So maganda naman yung kanilang response. Maliban na lang sa medyo, yung iba medyo takot. Tulad nito, medyo nagpumapailalim sila kasi takot sila. Ayun. Ang ito lang, medyo nang hina itong reserve natin na albino waikisi, yung reserve natin. Medyo nang hina siya. Pero kumakain naman at umaangat. Mamaya bawasan ko to ng tubig para hindi masyadong malalim para sa kanya. Tapos ito, yung MSSBT natin. Yun, yung MSSBT natin dito nang hina talaga sila. And actually may namatay na yan na isa. Natagalan kasi sa paglipat. Yun, natagalan ako. Dahil pinak ko sila tanghali. So madaling araw ko na sila napakawalan. Pero yung fry natin, ayan, doing good yung fry natin dito. Ang problema dito sa kanila medyo madilim. Yan ang fry natin ng Silverado Emerald Double Tail. Ayan, maganda yung response nila. Ang dito lang, no, yung ating AFR Blue Ear, namatay na yung male nito. Tapos yung isang female nakaka-drop lang. Ayan, medyo nanghina siya. Apektado talaga siya sa paglipat natin. Ayan, medyo nanghihina yan siya. And parang mamamatay na nga. Pero nakapag-drop yan ng isang beses. Andito yung drop niya, mga maliliit. Ayan, no, AFR Blue Ear. Yun. So hindi ko pa to napapakuluan ng BBS. Kasi hindi pa tapos yung setup ko. Nilalaglagan ko na lang ng frozen na BBS. Pero hindi masyadong maganda yung kanilang response. Nilalagyan ko rin ng feeds na APK. So siguro kinakain naman nila yan pagka nandun na sa ilalim. So goods, no? Hindi naman na ganun ka lahat. Okay naman yung response nila. Ito lang, hindi ko pa nahihiwalay. Pinagsama ko na naman yung aking DSS dahil nakulangan ako ng lagayan. So mamaya ihiwalay ko na yan sila. Tapos ito nakikita na natin yung aking dotted white catfish. Ang problema nito medyo nanghihina siya kasi unang gabi dito tumalon. Tumalon siya, mabuti na lang naabutan ko pa rin siyang buhay. Kasi ito matagal naman yung mga catfish kasi. Matagal naman yan na mamatay na walang tubig kasi naglalabas sila ng parang laway nila na madulas. Tapos palibutan nila yung katawan nila ng ganon. Kaya medyo nakaka-survive sila ng medyo matagal, no, na walang tubig. Ang problema yan, nanghina siya. And di ko alam kung kinakain niya yung mga nilalaglag kong feeds. Baka kinakain niya naman kasi nawawala. So pinaparecover ko lang siya dyan. Ayan, bibilhan ko yan ng mas malaking tank. So ayan siya. Yan lang yung mga nadali. Tapos yung dalawa natin ditong monster fish. Ayan, goods na goods pa rin sila. Ayan. Ito medyo lumakas kumain nung simula nung nilipat natin siya sa indoor. Naging responsive siya, no? And malakas na rin siya kumain. Tapos ito din. Ayan.
Unang lagay ko nito, akala ko tumutulo. Pero hindi naman pala. Kasi ito yung dating ni-repair lang natin. Basag yun yung ilalim. Ito yung plano kong bilhan ng 20 gallons. Ito. Tapos dito ko ilalagay yung ating hito. Kaka-set up lang natin ng kanilang filter. So, 2 araw sila walang filter. Okay naman pala. Nakaka-survive naman sila ng walang ganon. Kasi pagka papasok tayo, walang may iwang tao dito sa bahay. So, bubunutin natin lahat. Pati yung aerator natin, bubunutin natin lahat. So, nakaka-survive naman sila. So, pag may tao lang dito sa bahay, saka natin paandaran ng ganito, ng filter, ganon. Saka mga ilaw. Ito, nagiging responsive siya. Yan, ganda. Tapos ito, ang ganda na rin. Yan, oh. Lakas kumain ng feeds, malakas din kumain ng gapi. Yun. Tapos, lastly, mga gar, no? Meron nang bumili nitong ating HBRRT dito. Meron nang nag-take all. Tapos, yung ABT natin, no? Na 20 pesos lang yung isa, meron na ring bumili. So 10 piraso ang binili niya. At dahil nagbabawas tayo, no, ng alaga, dahil malapit na rin mag-drop si Mrs. So binigay na natin sa kanya lahat. So mapapansin nyo, wala nang tong laman. Ayan, wala na rin tong laman. Tapos ito, wala ring laman. Tapos yung maganda natin dito na ABT, na pinag-iisipan natin kung male ba siya o female, binigay na rin natin. Yun. So meron tayong 4 na lagayan na bakante. Kasi 10 lang yung binili niya. Pero binigay ko na lahat, no, para hindi siya lugi doon sa kanyang shipping fee. Kasi taga Bacoor yung tropa natin na bumili. Yan. Tsaga niya talaga kahit sobrang layo. Malayo yung Bacoor eh. Bacoor, Cavite. So binigay ko na sa kanya lahat. At sobrang dami. No, ito. Yan, sobrang dami mga gar. So tagdadalawa yung laman ng bawat supot. So ito lang yung nahiwalay. Yan. So male ito. Yan, isang male. Kasi puro na halos female, no, yung ABT natin. Yung male natin ay isang piraso na lang. Tapos meron tayong isang male, no, na yung plano ko sanang i-breed, no, ipapartner ko dun sa isa kong sineperate na magandang female. Ayan. Kaso nabugbog dito siya. So gar, ano mo na lang to, pa-recoverin mo na lang to kasi wala naman sakit yan. Nabugbog lang talaga siya nito. Ayan. Ito yung sinasabi kong hindi ko alam kung male ba or female. Ayan, ang ganda niyan. Lapad ng buntot, kaso malabo yung tubig dahil naka-methylene blue. Ayan, o, diba? Lapad ng buntot. So wala na akong ABT mga gar. Ubus na yung ABT ko. At ubos na rin yung HBRRT. So yung natitira ko na lang is yung mga Santa Claus natin. Tapos yung ating Dark Knight, no, na for take all din. Tapos yung ating YKC. Ayan. Yung YKC natin na 30 pesos lang isa. Yun. Tapos nandito yung mga male. Ayan ang mga male, oh. Yun. Mga YKC. Tapos yung mga Santa Claus natin. So sa nagtatanong, no, yung ating P-Dirt and P-Dirt Koi jeans, yan ang P-Dirt Koi natin. Ayan, maliliit pa talaga sila. So plano ko ito ilabas. Kasi doon sa labas, no, meron akong nakaset up doon na outdoor, no, may nakalagay ako doon na tank. So doon ko to ilagay para bumilis yung kanilang pagkulay. Doon ko yung plano sila lahat ilagay. Yung aking P-Dirt, mamaya lilipat ko. So hanggang dito na lang yung ating video mga gar. Yun lang yung update natin, no? Dahil lumipat tayo, ito na yung bagong setup natin. So wala na yung masikip na part. Kaya ayan na sila. Yun, 'di ba? Ang galing. Yun, no. Yan. So nagbabawas ako ng alaga para makapag-focus tayo sa konting strain. And malapit na rin kasi mga anak si Mrs. Kaya baka mamaya mapabayaan ko lang din. So balik na lang ulit tayo sa pagpadami pagka sakaling maka-adjust na, no. Yun. So andito na lang yung ating video mga gar, no. Shout out sa lahat ng mga nanonood ng ating videos, sa lahat ng nag-subscribe at nag-support, no, sa ating channel. Thank you sa inyong lahat mga gar. And kung hindi ka pa nakasubscribe, no, sa ating channel, i-subscribe mo na. Hit mo yung notification bell para maging updated ka sa mga susunod nating mga videos. Hanggang sa muli, ito yung Kuya Tems na nagsasabing to God be the glory.